8 provinces in 14 days sa Mindanao. Here's the itinerary, expenses, and other things that you need to know before going there. First stop muna tayo sa Basilan. So, bago kami pumunta sa Basilan, kumonta kami sa tourism office nila and binigyan nila kami ng tour guide. Ilalagay ko na lang sa screen yung contact information. I-pause nyo na lang. Bilang traveler, it is your responsibility to research about the place before going there. Ang capital ng Basilan ay Lamitan City. Pero meron pang isang city sa kanila which is the Isabela City. Pero this is under the Zamboanga Peninsula region. Pero geographically located siya sa Basilan Province. So, dalawa yung entry point papuntang Basilan. Isa sa Lamitan City at isa yung sa Isabela City. So, pumasok kami sa Isabela City. From Manila, ang point of entry namin ay Zamboanga City International Airport. Maraming taxi at tricycle sa labas ng airport. So, kumuha lang kami ng taxi and we paid only 250 pesos. 4 na kami. At nagpadiretso lang kami sa bilihan ng ticket ng ferry going to Basilan. And then, tsaka kami dumiretso dun sa port. Pagdating namin sa Basilan, sa may Isabela City, nandun na yung sundo namin si Kuya Alan, yung tour guide namin. And then, nag-rest lang kami for a while. And then, mga 1 p.m. na kami pumunta sa may Lamitan City. Ang unang pinuntahan namin sa Lamitan City is yung tulip garden nila. Mga plastic bottles lang yan na kinulayan. So, don't expect real flowers pag pumunta kayo dun. May entrance fee dito, pero 10 pesos lang naman. Ayan, upo-upo pa ako dyan. Kahit alam ko namang mainit yung upuan, paso patuloy ako. Naglibot-libot lang kami dyan saglit. Tapos nakita namin to. Ang laki ng prutas na to. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero, yan, for reference, mas malaki pa siya sa palad ko. Next namin pinuntahan sa Lamitan is yung Bulingan Falls. Libre lang yung entrance dyan at libre lang din maligo. Nakakatuwa yung mga bata nung pinanood namin. Talon lang talaga sila ng talon. May mosque din na pwedeng puntahan dito sa Lamitan pero di na kami pumunta dahil inappropriate yung clothes namin. So dumiretso na kami sa Lamitan Public Market and ayan, lumalafang kami ng lokot-lokot yung tawag dyan and sobrang sarap niya. Lasa siyang ice cream cone. Mainit pa siya kaya medyo napapaso-paso pa kami. Ginaganon lang. Meron pang isa na pwede nyong tikmaan, yan yung panyalam para siyang pancake. Mga bandang alas 5 ng hapon, nakabalik na kami sa Isabela City and nag-tour lang kami around Boulevard and town proper. Grabe, ang sarap ng pagkain nila sa Boulevard, ang mura pa. Ito namang mga bangka na to, ito yung parang jeep nila. Halimbawa, uwi na sila, pupunta sila dun sa kabilang part ng dagat. Sasakay lang sila dyan, tapos magbayad silang 10 piso. Galing, no? Hindi ko na na-video yung mga napuntahan namin sa city tour ng Isabela, pero ito yung mga pictures namin. Sa dito naman, island hopping tour, kaya 7 AM pa lang nag-start na kami. So, yung una namin pinuntahan is Lampinigan Beach. Meron lang kaunting hiking para makita nyo yung kabuuan ng isla. Itong pinupuntahan ko dyan, yan yung magandang spot nila for picture taking. O, diba? Sobrang effort lang, makakuha lang ng magandang picture. Pero actually, mas maganda yung spot dito sa bato na to sa may taas ng cliff kesa dun sa baba. Kaunting trivia lang, itong Lampinigan Beach, dati hindi talaga siya possible puntahan kasi kuta to ng mga bandido. And kahit mga pulis, sundalo, kahit gaano pa kataas yung ranggo mo sa militar, hindi sila pumupunta dito. Pero ngayon, naging possible na siya. Safe na talaga for tourism ang Basilan ngayon. So, optional na lang kung gusto nyo bang may kasama kayong militar o wala pag pupunta dito sa Lampinigan Beach. May kasama kaming isang pulis nung papunta. Pero actually, pauwi, wala na kaming kasama. Kami-kami na lang uli. Sobrang maalo nung pumunta kami kasi medyo may ulan that time. Pero pag wala, sobrang calm lang ng water na yan. After namin sa Lampinigan Beach, pumunta naman kami sa Malamawi Beach. Doon na rin kami nag-lunch. Binivideo ko dyan ni Kuya Alan kasi lagi na lang daw ako inaantok mula sa bangka hanggang sa lahat na lang ng sinakyan namin, lagi na lang daw ako natulog. Merong resort sa Malamawi Beach, yung pangalan niya Pahali Resort. Yan yung lunch namin, doon na kami kumain and dyan na rin kami nagstay bago kami umalis ng Basilan. Actually, ang ganda talaga dito kasi yung tubig niya sa picture, sobrang bright talaga ng pagka-blue niya. Matagal-tagal din kami tumambay dito and by 3 PM, nandun na kami uli sa town proper kasi bibili pa kami nung ticket namin para sa ferry pabalik ng Zamboanga City. Kung pupunta ka ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, walang ibang entry point kundi sa may Zamboanga City. Nandun yung airport and yung mga ferry papunta sa mga probinsya na to.
Bago kami sumakay sa ferry, nagkape muna kami dito sa may Sabores. Meron silang mas malaking branch, kaya lang medyo malayo. Kaya dito na lang kami sa maliit nilang branch sa may town proper. Oh, ayan, shoota. Hirap na hirap akong buksan yung pinto na yan. Naipit pa yung daliri ko. Ayan, finally, nakasakay na kami sa ferry and pauwi na kami uli sa Zamboanga City. For the expenses, naka 9,000 din ako including the ticket from Manila to Zamboanga. Yung sa pagkain, medyo malaki yung budget ko kasi malakas akong kumain and of course, nag-tip din kami sa tour guide. Pagdating namin ng Zamboanga City, nag-dinner lang kami dito sa may Alavar Seafood sa may Paseo del Mar. Sikat na seafood restaurant yan doon. And ayun na, end of day 2. Day 3, maaga kaming gumising niyan dahil mag-island hopping kami sa Once Isla. So along the way, nadaanan lang namin tong Rainbow Mosque and nagpicture lang kami sa labas. Bawal mag-walk-in sa Once Isla, so dapat may reservation kayo bago kayo pumunta. Ilalagay ko yung Facebook page ng Turismo Zamboanga sa screen and i-post nyo na lang. Nandun lahat ng information na kailangan nyong malaman para makapag-reserve kayo and dun nyo lang sila i-message. 1 hour away ang Once Islas from Zamboanga City, so nag-rent kami ng van. Pwede rin kayo mag-commute, ilalagay ko yung instructions sa screen. Yung van, recommend lang yun sa amin ni Kuya Alan, yung tour guide namin sa Basilan. Wala pa gaanong nakakapunta sa Once Islas kasi halos kakabukas lang din yan. Once Islas means 11 islands, literal na 11 islands yan. 4 out of 11 islands open for public. 3 lang yung napuntahan naming isla, pero 2 lang yung naalala kong name. First stop namin, Baong-Baong Island. Tumambay at lumangoy-langoy kami dyan ng I think 1 hour din. Next naman is the Bisaya Island. So ayan yung mga behind the scene namin. Habang nagpe-picture-picture, siya yung tour guide namin, si Ate LV. Anyway, dito sa Bisaya Island, ang dami mong pwedeng makita at saka mapuntahan kasi may mga rock formation. Medyo makiat lang kami sa bato na yan, then nag-picture taking kami sa taas. Ang ganda nung itsura niya sa taas. Ito, tingnan mo. Wow. Pag naglakad-lakad kayo around Bisaya Island, makikita nyo yung bato na yan na parang may mga ukit-ukit. Nung nag-low tide na, tumawid kami dun sa kabilang side ng dagat kasi may lagoon dun. So ayan, naglakad lang kami papunta dun sa kabila. Ito yung maliit na lagoon na kung saan pwede kang mag-swimming and nag-picture lang din kami dyan. Ayan, dito parang infinity pool. After the lagoon, bumalik lang kami uli sa beach para tumambay. Tumambay lang kami ulit saglit sa beach and umalis kami dyan I think mga 12 na. Kumain kami along the way going to Marloquet Falls. 1:30 na kami nakarating sa Marloquet and kailangan pa namin mag-hike pababa. I think mga 30 minutes din yung hike pababa papunta dun sa falls. Magkalapit na lang ang Marloquet at Once Islas kaya pinagsabay na namin para sulit yung van. Kasi pag nanggaling kami sa town proper pa ng Zamboanga City, mga 2 oras pa yan. Kaya kung mag-Once Islas kayo, sulit yung magiging biyahe nyo kung isasama nyo sa trip nyo yung Marloquet Falls. Sulit naman talaga yung pagod sa pagbaba dahil ang ganda talaga nitong falls na to. Solo lang namin yung falls that time, kaya mahigit 1 oras din kami tumambay dyan. Nung pabalik na kami sa Zamboanga City, may nadaanan lang kaming prutasan. Etong marang, normal na prutas nila to sa Mindanao, and alam nyo ba, tigto 20 pesos lang yan. Ang mura, diba? Pati itong mangosteen, ang dami sa kanila niyan. Sa Basilan, kumain din kami ng mangosteen. End of day 3 na, so nag-dinner lang kami dun sa may SM Minpro tapat ng hotel namin. Yung hotel namin, nagstay lang kami sa Windsel. Maganda yung location niya, malapit sa lahat. For day 3 expenses, naka 5,700 din ako. Ayan, finally day 4 na. Sobrang excited ako pumunta sa Tawi-Tawi. Morning yung flight namin, mga 8 AM. Kaya maaga kaming pumunta sa airport. Less than 1 hour lang yung flight. And ayan, nakarating na kami sa Sanga-Sanga Airport ng Tawi-Tawi. Bago kami pumunta sa Tawi-Tawi, nag-arrange na ako ng tours namin kay Ate Sidang. Meron siya mga package tour sa Bonggao, Tawi-Tawi. Nakita ko lang yung contact info ni Ate Sidang sa mga vlog sa website. Kada munisipyo, iba yung pwede mong kontakin. So, if magpupunta kayo sa Sitangkay,
kailangan nyo namang kontakin yung tourism office ng Sitangkay. Bonggao is yung capital ng province ng Tawi-Tawi and yung Sitangkay naman yung pinakadulong munisipyo ng Pilipinas. Dapat Sitangkay yung day 4 namin, kaya lang maulan that time, hindi pinayagan bumiyahe yung bangka. Kaya nag-land tour na lang muna kami. Nag-homestay lang kami kay Ate Sidang and tapat lang ng airport yung bahay niya. Dumiretso muna kami dito sa may Samira Cafe and ganito yung itsura ng mga pagkain nila. Grabe, sobrang favorite ko talaga yung pagkain sa Tawi-Tawi. Sa lahat ng na-experience naming pagkain, yung food trip talaga sa Tawi-Tawi yung the best. Sa Samira Cafe, isa-serve nila sa inyo lahat ng delicacy na meron sila for that morning and kung ano lang yung kukunin nyo, yun lang yung babayaran nyo. Ang galing, no? Mga simpleng bagay pero nakaka-culture shock. Tapos yung baso naman, kada isang tao, 2 yung baso para sa kape. Ang sabi kaya daw ganun, wala raw kasing handle yung baso. So pwede mong ipatong yung mainit na kape dun sa isa para yun yung hahawakan mo. Or pwede mo rin siyang isalin. Pagsasalin-salin mo para mabilis siyang lumamig. First stop namin sa land tour is yung Bonggao Cave. Etong cave na to, kuta siya dati ng mga bandido kasi makikita nyo naman kung bakit siya ginawang kuta. So, dati pa yon mga 1970s. Yan yung tour guide namin, si Rich. 16 years old lang yan, anak siya ni Ate Sidang. And sobrang galing ng batang to. Registered tour guide talaga sa Tawi-Tawi si Rich. Dumiretso na kami sa loob ng cave and sa kabilang side, paglabas, merong dagat dyan. Oo, walang signal. Anyway, 1970s pa yung mga bandits sa Tawi-Tawi. Nag-surrender sila during Marcos era. Yung sa Basilan Sulu naman ng mga bandits, sumuko sila or nag-surrender sila during PDD administration. So, ang way kaya raw sila napasurrender is binigyan sila ng new life, halimbawa, bagong bahay, pera, trabaho, mga ganun, for peace ng Mindanao, especially Basilan Sulu, Tawi-Tawi. Next spot sa land tour is yung airport ng Tawi-Tawi. Yung bundok, Budbungaw yan, inakyat namin yan. Last stop for the land tour. Ito naman yung Chinese Pier. Tinawag siyang Chinese Pier dahil maraming Chinese merchants daw dito noon. Ito rin yung mga bangka na ginagamit nila pag nakikipag-trade sila sa Malaysia. Yan na yung lato-lato na karating sa dulo ng Pilipinas. Ito naman yung pinaka-kapitolyo nila and ang ganda lang nung way paakyat dito sa lugar na to and ang ganda ng view niya sa harap. Pumunta rin kami sa Badjao Village. Kung i-judge mo yung itsura ng lugar, iisipin mo na baka delikado pero actually mababait ang mga Badjao. Kilala rin ang mga Badjao bilang sea nomads. Dito naman yung mga mat weaver. Pwede kayong bumili ng mga iba't ibang klase ng mat dyan. Sila mismo yung gumawa. Itong malaking banig, nasa mahigit 4,000 yan. Ito namang mga maliliit, I think nasa mahigit 2,000. Huwag na kayo mag-comment na grabe, sobrang mahal naman. Kasi mahirap gawin yan. Matagal din gawin yan kasi mano-mano, pero matibay. Isa talaga sa mga major problem nila dito is yung basura. Ito na yung pinaka-last stop namin sa may Budbungaw. So, mag-hike na kami, mga 1 hour yan pataas and mahigit 3,000 steps up and down. Budbungaw is the southernmost peak in the Philippines. It is considered as a sacred mountain. Pag narating mo raw yung tuktok nito, yung mga prayers and wishes mo, matutupad. 10 minutes pa lang talaga gusto ko nang sumuko. Kaso, may nakita kaming unggoy. So, natakot akong bumaba mag-isa. Ang dami! Oh, di ba na matibig ka lalo? Ay, sayang. Umalis. Bukod sa unggoy, marami ring mga centipedes around Budbungaw. Delikado rin magpakain ng mga unggoy kasi baka habol-habulin kayo. Ito yung pinaka-peak ng bundok and I think may 3 deck kami na pinuntahan and isa to sa mga deck na yun. Malaysia po ate. Malaysia na? Malaysia, bundok ng Malaysia. Lahat dato ate yun dyan. Kung hindi masyadong maulap that day, natatanaw na daw dyan yung part ng Malaysia.
Ito yung area na pwede kang magtali ng mga nuts o yung tinatawag na bagot. Isang tala is isang wish or isang prayer. Ito yung bahay ni Ate Sidang kung saan kami nag-homestay. So, doon kami banda sa may taas. 4 kami doon sa isang room. End of day 4 na, and tingnan nyo naman yung dinner namin. Halos everyday seafood kami and sobrang sasarap ng mga home cook ni na Ate Sidang. Day 5 namin, pupunta kami sa Sitangkay. Sitangkay ang pinakadulong munisipyo natin dito sa Pilipinas, sa South. So, this is the southernmost municipality in the Philippines na makikita sa Tawi-Tawi. And Tawi-Tawi ang pinaka-southernmost province natin sa Pilipinas. Yung kanta na mula Apari hanggang Holo, dapat mula Batanes hanggang Tawi-Tawi talaga dapat yon. Anyway, ilalagay ko ulit dito yung contact info ng Sitangkay, although nilagay ko na to sa part 2. Sila yung pwede nyo kontakin kung gusto nyo ng guided tour sa Sitangkay. 11 AM pa yung biyahe ng bangka from Bonggao to Sitangkay, kaya dumaan muna kami dito sa Pink Mosque. So dito, pwede kayo magsuot ng abaya and medyo tinuruan kami ng kaunti sa kung paano ba sila nagdadasal sa Islam. Marami ako natutunan sa relihiyon nila sa Islam nung pumunta kami dito. Si Ate Sidang yung pinaka-host namin sa Tawi-Tawi and nagtuturo siya sa MSU as a cultural dance teacher. Sumilip lang kami sa klase niya kasi yung Pink Mosque nandun lang din naman yun sa loob ng MSU. Nag-early lunch muna kami and tumikim kami ng sati. Yung sati, breakfast delicacy yan sa Basilan Sulu, Tawi-Tawi. Grilled beef with parang peanut sauce. Ganito yung itsura ng boat na sinakyan namin going to Sitangkay. Waikiki yung name niya. And 2 hours lang yung biyahe. Pag ferry yung sinakyan nyo, yung mabagal, mga 9 na oras yan. May nakasabay din kaming foreigner, YouTuber siya. Dapat 11 AM yung alis ng bangka, pero around 12 PM na kami nakaalis. Okay naman yung experience dun sa bangka. Maliit lang siya, pero okay naman. Low tide pagdating namin dun sa Sitangkay, so sumakay pa kami uli ng maliit na boat kasi hindi na makapasok yung Waikiki. Sa Sitangkay, maliit lang ang land area nila, so puro stilt houses karamihan. Meron din silang floating market, yung parang sa Bangkok. Tinatawag din yung Sitangkay na Venice of the South natin kasi parang katulad siya nung sa Venice ng Italy na ang mode of transportation nila primarily is boat. Pagdating namin sa Sitangkay, nandun na si Nash, yung tourism officer na kausap namin, and kasama na rin niya yung mga tour guide namin. Nag-snack muna kami sa Chevina Cafe bago kami mag-proceed sa tour. Dumaan kami sa police station nila kasi nag-register lang as tourists. Nanood kami nitong Eagle Dance performance nila, cultural dance nila yan. Naalala ko may napanood kaming cultural dance din sa Thailand and ganyan din yung itsura nung sayaw nila, parang pinopoint-point yung mga daliri. Ito yung itsura ng floating market nila. Maaga silang nagsasara dito, mga 6:00 pa lang wala na sila. Kilala rin ang Tawi-Tawi bilang seaweed capital of the Philippines. So pinanood lang namin yung paggawaan nila ng seaweed dito and kung paano ba sila nag-harvest ng mga seaweed. So dito, dinadry lang nila yung mga seaweeds, sinasampay nila, tinatapat sa araw. Marami rin daw mga importer ng seaweeds from Korea. Bigla raw. Kung pupunta ka ng Sitangkay, mas sulit kung mag-island hopping ka kasi hindi kami nakapag-island hopping na, kulang na rin kami sa araw. So ayun, naglakad-lakad lang kami around Sitangkay and wala rin naman masyado makikita dito kasi nga sabi ko sa inyo kanina, maliit lang ang land area dito. Yan yung mga stilt houses dito and every time na bumabagyo at nasisira yan, pinapagawa lang uli ng government. Tinutulungan yung mga nakatira dyan. And pag bumabagyo, pumupunta lang sila dun sa may pinaka-covered court. May maliit silang covered court dito and dun sila nagtutumpo. Karamihan ng produkto dito sa Tawi-Tawi, lalo na dito sa Sitangkay, galing na from Malaysia. Ayan, nag-video na lang kami dito sa may part na to kasi ang gandang tingnan. Opo, ma'am. Nagutom na kami, so nag-snack kami dito. May burger sila nakakaiba. Ang tawag is Wewe Burger. Sobrang sarap niya kasi may mga gulay siyang kasama, tapos lasang curry. Yung mga food nila dito, influence na rin ng Malaysia.
Sa Shavina Cafe kami uli kumain. Doon na kami nag-dinner. Pritong isda lang at pusit. End of day 5. And yan yung itsura nung naging accommodation namin doon. Day 6 island hopping yan sa Bonggao. So nakarating kami sa Ngay Shop o 9:30 AM na. Maga kami umalis sa Sitangkay, mga 6 AM or 7 AM pa lang. Pagbaba namin ng Waikiki, diretso agad kami dun sa boat namin for island hopping. Hindi kami bumaba dito sa island na to kasi for some reason parang sarado siya that time. Akala pa nga namin uulanin kami kasi tingnan nyo naman yung ulap dyan. Parang nagbabantang ulan. Medyo umaambon pagdating namin sa Simonol. Sa Simonol, dito ang birthplace of Islam in the Philippines. Pupuntahan namin dito yung Sheikh Mosque. Yun yung oldest mosque dito sa Philippines and oldest din sa Southeast Asia. Ito yung itsura ng mosque. Hindi na ako nakapag-video dyan. Diretso agad kami sa Panampangan Island. Ito yung longest sandbar in the Philippines na a little bit over 3 kilometers yung haba niya. Malayo pa lang matatanaw mo na kung gaano ka-white yung sand and gaano kaganda yung tubig dun. Para kaming nasa private island kasi as in kami lang, wala kaming mga kasabay dyan. This is the end of day 6. Hindi ko na na-video kung ano yung dinner namin pero puro seafood uli siya kasi sobrang lobat na ako nun. For tawi-tawi expenses, naka 13K din ako. Doon. Ilang oras tayo? Ilang oras tayo? Wala nga lang tayo minutong na tanong tayo. Day 7, last day namin to sa Tawi-Tawi and nag-almusal lang muna kami. Ito yung pinakamamimiss talaga namin sa Tawi-Tawi, yung mga home cook ni na Ate Sedang. 8:30 AM yung flight namin going back to Zamboanga City. Nasa tapat lang ng airport ang bahay ni na Ate Sedang kaya hindi kami nagmamadali. Yung page mo na... Pagdating namin sa Zamboanga City, nag-city tour lang kami dahil 9 PM pa naman yung ferry namin going to Sulu. Sobrang ganda at linas ng National Museum nila and free lang yung entrance nila. Puro lakad lang kami sa city tour kasi magkakalapit lang yung mga tourist spots and mahilig din kami maglakad. Ito yung fourth pillar, nasa tabi lang yan ng National Museum. Chavacano or yung parang Spanish na yung dialect nila dito sa Zamboanga City. Sa other parts ng Zamboanga, Bisaya yung dialect. Naglakad lang kami pupunta dito sa City Hall, tapat lang yan ng McDonald's kung saan kami nag-lunch. Pumunta rin kami Candelar Barter kung saan meron mga imported products from Malaysia pero di ko na na-video. Bumalik kami dito sa Paseo para kumain lang ulit ng dinner. And pinick up namin yung mga luggage namin. Iniwan kasi namin dun sa bodega ng tourism office. At ito finally, nakaboard na kami sa ferry going to Sulu. Non-AC yung kinuha naming bed and ganito lang yung itsura ng mga kama nila dito. And yung mga katabi ko dito, hindi ko pa kakilala. Random lang yung bed namin kasi ubusan na ng ticket that day. At ayan na, after 9 hours ng ferry, Diyos ko, nasa Sulu na kami. Ang technique, para una kayong lalabas ng ferry, bumaba na kaagad kayo. Huwag nyo nang antayin na magbabaan pa yung mga tao. Kaya ayan, nakaabang kami pagbukas ng ferry, kami yung mga unang lumabas agad. Bago kami pumunta sa Sulu, kinontak na namin yung tourism office nila and pinag-compare lang namin yung price kay Zane Travels PH. Kay Zane kami nag-book kasi 4 kami so parang mas nakatipid lang kami. Kung hindi naman kayo nagtitipid, mas private ang tour ng tourism office kaya mas bagay yun sa mga gusto mag-private tour. Pag sundo sa amin sa port, dumiretso agad kami dito sa kainan ng Sati. Ito yung pinaka-breakfast namin. Nag-rest lang kami ng 1 hour sa accommodation bago kami nag-proceed sa tour. Una namin pinuntahan sa land tour is itong provincial capital nila. Next naman dito sa Buddatu, deck yan na may magandang view. Next stop naman namin is itong Tandu Beach. Linggo yung araw na yan, kaya medyo madaming tao. Yung resort na pupuntahan namin after ng Tandu Beach ay katabing-katabi lang yan. Dito nga pala sa Sulu, very strict sila pagdating sa damit ng babae. So, bawal ang sleeveless, bawal ang shorts. Kung magpapalda ka man, pwede yung mga 1 inch above the knee lang. Pero anything higher than that, bawal na. 90% talaga dito sa Sulu, Muslim. Kasama sa tour package namin yung free snack, mga delicacy nila to sa Sulu. Halos lahat to, mga natikman na rin namin sa Tawi-Tawi. Ito yung pinaka-favorite ko, yung para siyang biko pero red rice.
Lumipat kami dito sa may katabing resort sa may Mang Sali kasi meron lang siyang mga cute na cottage, good for photo op. And medyo mas fine yung sand sa part na to ng beach. End of day 8 na and nag-dinner lang kami sa Sharas Cafe. Day 9, pupunta kami sa Kapuwal Island, kaya 8 AM pa lang nag-start na kami. Mga 1.5 hour away yan from the town proper ng Jolo. Dito sa mosque na to, nag-picture taking lang kami. 30 minutes yung boat ride going to Kapuwal Island coming from the municipality of Omar. Ito lang naman yung beach na bubungad sa inyo, di ba? Sobrang ganda. Sobrang puti at pino ng buhangin nila dito. Matagal kami nagstay dito. Dito na rin kami nag-lunch. Itong buko sa isla, 20 pesos lang yan. Pwede ipa-open yung buko after inumin yung buko juice. Then, paggawa lang kayo ng pinakakutsara nyo dun sa nagbubukas. Ito yung next stop namin, Tandang Mayran Rock Formation. Kung nagtataka nga pala kayo kung may kasama ba kaming militar going around Sulu, wala kaming kasama. By request lang yung military service kung hindi pa rin kayo komportable, pero sobrang safe na talaga sa Sulu ngayon. 2017 sila nag-start na slowly opening tourism, pero 2021 talaga sila nag-full-blown na confident na sila, safe na talaga sa Sulu. Anyway, sobrang ganda talaga dito sa rock formation na to. Tignan nyo naman, para ka nasa ibang bansa. For Zamboanga City Tour, including the Sulu Tour, naka 9K din ako. End of day 9 na and babalik na kami niyan sa Zamboanga City. May hindi kami napuntahan dyan, yung lake, kasi nasiraan kami ng van. Para sa mga hindi pa familiar, yung Region 9, yung other name niya is Zamboanga Peninsula. So, yung Zamboanga Peninsula, nahahati siya sa 5 parts. May 3 probinsya at 2 independent city. So, yung probinsya lang ng Zamboanga Peninsula ay Zamboanga del Norte, del Sur at Sibugay. Isabela City is geographically located sa province of Basilan. And then, for statistic purposes, yung Zamboanga City naman is under Zamboanga del Sur province. Pagbalik namin ng Zamboanga City from Sulu, diretso agad kami sa Santa Cruz Island, also known as Pink Beach, kasi mapapansin nyo yung buhangin niya, medyo may pagka-pink siya, lalo na sa personal. Bawal ang walk-in sa Santa Cruz Island, so kailangan nyo magpa-reserve katulad dun sa Once Islas. Kontakin nyo lang yung Turismo Zamboanga. May mga nagtitinda ng isda sa beach kasama na yung paluto, so bumili lang kami sa kanila and nagpaluto na rin ng rice. Matagal kaming tumambay and natulog dito sa beach dahil ito na yung pinaka-rest namin before going to Zamboanga del Sur. After namin sa Santa Cruz Island, dumiretso kami sa Dennis Coffee Garden. Malapit lang to sa airport, so pwede kayo mag-tricycle. Yung mga pagkain nila dito, mga delicacy from Sulu. From Dennis Coffee Garden, nag-tricycle kami going to Zamboanga City Bus Terminal kasi pupunta na kami ng Pagadian City. Pagdating nyo sa bus terminal, meron dun mga sakayan papuntang Pagadian City. So mga 5 oras mahigit yung biyahe. End of day 10 na, natulog na lang kami niyan pagdating namin sa Pagadian. Day 11, nag-city tour lang kami ng Pagadian City. Pumunta kami dyan sa munisipyo nila and then may park sila doon. At syempre, nag-food trip kami dito. Kumain din kami dito sa may Sikwate House. Sobrang recommended ko talaga to kasi ang sarap ng bok choy nila. Meron din silang mga iba't ibang kakanin dun, like moron and others. Tas yung hot chocolate nila masarap din. Syempre hindi rin namin pinalagpas yung sikat nilang inclined tricycle dito sa Pagadian City. Yung inclined ng tricycle, 25 degree to 40 degree. Ganito daw yung itsura ng tricycle nila kasi medyo paangat yung terrain sa kanila.
From Pagadian City, pumunta lang kami dun sa bus terminal nila, malapit dun sa pinaka-rotonda, and sumakay lang kami dun papuntang Dipolog. Mahigit 2 hours yung naging biyahe namin, and gabi na kami nakarating ng Dipolog City. Itong Dipolog, capital city to ng probinsya ng Zamboanga del Norte, and then yung Pagadian, capital yun ng Zamboanga del Sur. Nag-tour lang kami dun sa boulevard nila nung gabi, and kumain lang kami. Naglibot lang din kami around doon sa may city hall nila. Ang ganda ng architecture design, di ba? Parang minimalist na simple lang. Ayun, end of day 11 na. Day 12, pupunta lang kami niyan sa Zamboanga, Sibugay. Nalampasan kasi namin siya, dumiretso kami sa may Pagadian. Balikan na biyahe, inabot din kami ng mga 13 hours sa sobrang dami ng basta. 4:30 AM pa lang umalis na kami ng Dipolog. Ang pupuntahan namin sa Zamboanga, Sibugay is yung Malagandes Falls nila. From Dipolog, pwede kayo mag-bus papuntang Titay. And then pagbaba namin ng Titay, naghabal lang kami papunta sa Malagandes Falls. Ito yung nakuha naming habal. Hindi sumama yung isa naming kaibigan kasi pagod na siya, so 3 lang kami. Ganito nga pala yung road na dadaanan nyo going to Malagandes Falls. Ginagawa pa yung kalsada dito kaya medyo struggle yung pagpunta. Medyo may kaunting lakad lang going to the falls. Bago kayo makababa sa falls, need muna mag-register dun sa tourism. Medyo matao that day kasi nagsushoot sila ng ad para to promote Malagandes Falls. Pagbalik sa Dipolog, dumiretso lang kami sa church. Ayun na nga, end of day 12 na. Magtutour kami sa Dapitan the next day kaya pumunta na kami doon ng gabi para doon matulog. Ang una namin pinuntahan sa day 13 is yung historical marker kung saan nagland si Rizal nung pinatapon siya sa Dapitan. Sumabay pa talaga kami sa araw kung kailan nag-field trip yung mga bata. Hanggang sa magmuseo kami, kasama rin namin sila, o diba? Parang nakiki-field trip din kami. Sa labas ng simbahan na to, merong mapa dun ng Mindanao na gawa ni Rizal. Sobrang dami kong natutunan about Rizal nung pumunta kami sa Dapitan. Dito mo talaga makikita kung gaano kalaki yung naging ambag ni Rizal sa komunidad. Dito sa Rizal Park and Shrine, lalo kang hanga kay Rizal. Grabe, halos lahat dito, design niya. Nung time na na-exile si Rizal, ginamit niya yung time niya sa Dapitan para maging productive. Sa dami nang nagawa niya, grabe, sobrang sulit talaga yung naging 35 years niya on earth. Nung lunchtime, tumambay kami dito sa may Baybay Canlocani, katabi to ng Dakak Resort. For Zamboanga Peninsula expenses, naka 6.9 din ako. Ayan, malapit na tayo matapos, end of day 13 na, and pumunta na kami ng Ozamis City nung hapon, and dun kami matutulog. Day 14, maaga kami bumili ng ticket namin ng ferry going to Iligan City. So, nag-walk lang kami around the park ng Ozamis at saka dito sa Cota Fort. Kilalang historical landmark nila sa Ozamis ang Cota Fort, kaso sarado siya that day, so hanggang labas lang kami. From Ozamis Port, sumakay lang kami ng ferry going to Mucas Port. Mga 15 minutes lang yung ride. First time kong sumakay ng bus na nasa loob ng ferry. Medyo paranoid nga ako niyan kasi iniisip ko paano kung biglang lumubog, di ba? Paano kami makakalabas sa bus? Wala lang, naisip ko lang. Pagdating sa port, diretso agad alis ng bus going to Iligan City. Nag-rent lang kami ng e-trike going to Tinago Falls. Yung friend na kasama ko, meron siyang kaibigan na nakatira dito sa Iligan City and nakiusap muna kami na mag-iwan ng mga gamit doon. Sa kanila na rin kami nakiligo bago pumunta sa airport. May konting hike going to Tinago Falls pero mga 20 minutes lang siguro. Sa lahat ng falls na pinuntahan namin, naging paborito ko talaga tong Tinago Falls kasi dito kami nakaligo ng maayos. May encourage ka talagang maligo dito kasi ang dami nagsuswimming. Sobrang refreshing ng tubig dito sa falls na to. Pagkaligo ko talaga dito, lahat ng pagod ko sa buong biyahe nawala. Isa sa mga magandang spot talaga dito sa falls, itong part na to. Medyo mahirap lang puntahan. Sinulit talaga namin tong Tinago Falls, ang tagal namin nag-stay dyan.
Nakakatuwa dito on the way to falls, meron silang mga words of encouragement para hindi ka sumuko. Kapoy talaga mag-akyat Manaog dito kaya dapat medyo nag-warm up ka bago ka pumunta dito. After Tinago, nagpunta kami dun sa part na medyo makikita namin yung Maria Cristina Falls kasi sarado siya that time for public viewing. Bago umuwi ng Manila, dumaan muna kami sa Cheddings para bumili ng pasalubong. From Iligan City, ang pinakamalapit na airport is Laguindingan Airport ng CDO. Nagbus lang kami papuntang airport and ayun na, finally, end of day 14 na. For Ozamis and Iligan expenses, naka 6K din ako mahigit. For the overall expenses ng 8 provinces in 14 days sa Mindanao, naka 50K din ako. Happy travel! Bye! Yeah, picture ka ba? Ito, sir.